Praise God. Isang pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Today is another Sunday na naman po para bigyan po natin ng papuri at pagsambang ating Panginoon. Amen po ba? At bawat isa po ba ay handa na magpuri sa ating Panginoon? Ayan, ang bawat isa po ay wini-welcome ko po na narito sa ating church. And ganun na rin po sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming ay welcome po sa ating gawain sa hapon na ito. Ang bawat isa po ay ine-encourage ko po na i-like, i-share at i-mention din po natin ng ating mga family and friends para sila rin po ay mapagpala ng ating Panginoon sa hapon na ito. Amen po ba? Ayan. At kung tayo po ay handa na, tayo po ay magsitayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on! Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Come on! Let's welcome here the very presence of our Lord. Come on! We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit, Lord. We welcome you, Jesus. We welcome your presence here, O Lord God. We welcome you. We welcome you, Jesus. Thank you for this day, O Lord God. Thank you for this privilege, O Lord God, na kami narito ulit, O Lord God, para ikay sambahin, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa hapon po na ito, Lord God. And today, O Lord God, we thank you, O Lord God, for the blessings, O Lord God, na pinagkalaw mo po sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa isang buong linggo, Lord God, na kami inyong ginabayan, O Lord God, na kami inyong pinotektahan, O Lord God. Thank you, O Lord God, for all the blessings, O Lord God. Lord, we ask for your forgiveness today, O Lord God. Humihingi po kami ng kapatawaran, O Lord God, sa mga pagkakasala namin sa iyo, Lord God. Lord, and today, O Lord God, we declare your holy presence, O Lord God. Touch everyone's heart, O Lord God. Patuloy mo kaming samahan ngayong hapon na ito, Lord God, as we give you praise and worship today, O Lord God. Ikaw ang manguna sa amin, O Lord God. Touch everyone's heart, O Lord God. In the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tinatawagan ko po si Kuya Brandon para pangunahan po tayo sa ating papuri at pagsamba. Manatili tayong nakapikit at itaas ang ating mga kamay sa ating pagpuri sa Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya na binigay niyo sa amin. Ngayon, nandito kami sa inyong harapan. Lord, bibigyan kang papuri yan. Jesus. We worship you, Lord. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin.
Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Ikaw lamang, Lord, ang tinataas namin, Lord. Ikaw lang ang pupurihin namin, Lord, ang nag-iisa sa aming kalagitnaan, O Lord. Hindi kami magsasabang purihin ka, Lord. Mahal ka namin, O Lord. Ang puso't lakas, O Lord. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka.
salamat sa araw, Lord, na binigay niyo sa amin, Lord. Mga araw, Lord, na hindi naman namin alam kung may kinabukasan pa, Lord. Sa pagising namin, Lord, napakalaking blessing, Lord. Nagdumilat ang aming mga mata, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa pribilehiyo, Lord, na ibinigay mo sa amin upang mabigyan ka ng pupuri, Lord. Maraming salamat, O Lord. Di kami magsasawang purihin ka, Lord. Ikaw lang ang nasa aming kalagitnaan, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa lahat, Lord. Di mo kami pinabayaan, Lord. Mahal na mahal ka namin, O Lord. Maraming salamat, Lord. To you belongs all the glory, Lord. All the praises, O Lord. All the adoration and thanksgiving, O Lord. In the mighty name of Jesus, O Lord. Everybody say amen. Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. And handa na ba ang bawat isa sa atin na magbigay puri sa ating Panginoon? Medyo tulog pa ata kayo. Handa na ba kayo magbigay puri sa ating Panginoon? Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Hindi mo kaya, di mo isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Come on, church. Let's worship the Lord. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Di magsasaya sa piling mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan pa natin ipigit ang ating mga mata at itaas ang ating mga kamay upang bigyan muli ang pagpapuri sa ating Panginoon. Yes, Lord Jesus, we worship you. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mo laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, O Diyos. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan,
kapurihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, worship you, Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Lord, wala na kaming ibang lalapitan pa, Lord, kung hindi Ikaw, Lord. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Lord. Ikaw ang nag-iisang nasa kitaas-taasan ng buhay namin, Lord. Sa kalagitnaan ng aming mga puso, O Lord. Binibigyan ka namin papuri, O Lord. Nagpapasalamat kami, Lord, minsan pa sa pagprotekta sa amin, Lord, at di mo kami pinabayaan from Monday to Sunday, O Lord. Unexpected blessings, Lord, na dumating sa buhay namin, Lord. Pero lahat yun, Lord, may dahilan kung bakit yun dumating, O Lord. Nagpapasalamat kami, Lord. Kahit walang-wala na kami, O Lord. Kahit na makasalanan kami, O Lord, nananatili kang tapat sa amin, O Lord. Di mo kami pinabayaan, Lord, kahit minsan, O Lord. Nagpapasalamat kami, Lord, sa walang sawang paggabay sa amin, Lord, kahit saan man kami magpunta, O Lord. Maraming salamat, Lord, dahil hindi ka nakalimot sa amin, Lord, even though na marami ng pagkakataon na nakakalimutan ka namin, O Lord. Nagpapasalamat kami, O Lord, sa lahat ng binigay mo sa amin, Lord. We give you the highest praise, O Lord. We give you the highest honor, O Lord. We give you all the glory, O Lord. All the praises, Lord. All the adoration, Lord. All the thanksgiving, Lord. Maraming salamat, O Lord Jesus. O Jesus, maraming salamat, O Lord. To you belongs all the glory, all the praises, O Lord. In Jesus' mighty name, Lord. Now everybody say amen.
tinatawagan ko na po ulit ang ating MC, si Ate Tanel. Ayan, praise God. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Ayan, at habang tayo po ay nag-aayos, quick recap lang po tayo sa last week po na preach ni Pastora about sa God has a great purpose in your life. Katulad po ngayon, kayo po na nakaupo dyan, may purpose po ang Lord. Kayo, habang nakikinig po kayo ng Word of God. And ngayon po, habang hinaanda po natin ang ating puso sa hapon na ito, hayaan po natin na si Lord muna yung manguna sa atin. And hayaan po muna natin yung mga katabi natin. Wag po muna natin pakialaman. And ihanda po natin yung heart natin sa hapon na ito. Tayong lahat po ay yumuko. Yes, Jesus. We welcome you once again here in this place, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, O Lord God. We welcome you once again, O Lord, through the life of His servant, our youth coordinator, our youth pastor, Pastora Renea Lua Purillo. Sige, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Yes, O Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Lord God. Yes, Jesus. Come on, taas natin ang ating mga kamay kay Lord. Minsan pa, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Come on, continually worship the Lord your God. Yes, Jesus. We glorify your name, O Lord. Yes, O Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kahalagitan, ang iyong kaluwalhatian, nagkakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy ka naming sinasamba po, Lord God, sa lugar pong ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ang patuloy na presensya mo, Lord God, ay lumukob po sa amin, Lord. Tanging ang kalooban mo po, Ama, ang siya po naming marinig, O Lord God. At patuloy naming maranasan, O Lord God, ang hindi natatapos na iyong presensya, O Lord God. Let the Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Come, move us mightily in this place. Patuloy po, Lord God, inaasam po namin, Panginoon, ang iyong puso at ang iyong presensya, Lord God. Salamat po, Panginoon. Dakilain ka, purihin ka, sambahin ka. Sa iyo ang karangalan at papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen.
Amen. Praise the name of the Lord. At magandang hapon sa bawat isa. Amen po ba? Pakisabi sa iyong katabi, magandang hapon kapatid. Amen. Ayan, pakingiti naman yung iyong kapatid, kaibigan, nasa likod, nasa harap. Smilean mo naman. Baka mamaya may pinagdadaanan yan at ang ngiti mo ay magiging hindi sagot, kundi kahit papaano ay ma-appreciate niya yung buhay niya dahil may mga taong very kind sa harapan niya at mga kapatid niya. Amen po ba? Dito sa church ay talagang pinapansin natin dito yung mga palasimangot. Biro-biro natin kasi dahil nga tayo yung mga anak ng Diyos ay parang hindi na yon ang identity natin mga anak ng Diyos dahil ang mga anak ng Diyos ay mga tawag doon lumalabas sa pagmumuka yung tinanggap nila. Amen? Amen ba? Pakisabi sa yung katabi, ngumiti ka naman. Sige, tignan mo. Kahit malayo, tignan mo yung kanan. Tingnan mo yung kaliwa, yung likod, ngitian mo naman. Amen. Salamat sa ating Panginoon, no? At salamat sa ating Diyos. Bigyan nga ulit natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Praise God, no? At sa hapong ito, mga kabataan, ay magpapatuloy tayo ng patungkol sa mensahe ng Diyos, patungkol nga sa purpose o yung dahilan kung bakit tayo nalikha, kung bakit tayo create ng Lord, kung bakit ka nag-exist, bakit ka nandito sa church, bakit ka na born again, bakit ikaw ay nakakilala kay Lord, anong dahilan? Amen? Di ba last Sunday ay pinag-usapan natin yon at isa yon sa mga very precious na mga topic o mga aralin na dapat nating matutunan kung ano ang dahilan kung bakit tayo nabuhay dito sa lupa. Hindi tayo nabuhay dito dahil lang para magpaganda, mag-Facebook, para mag-social media, magsasayaw-sayaw ka sa TikTok at maubos o kaya ang kilay mo para lang sa pag-aaral o magpakayaman, hindi. Dahil yun ay parte ng buhay natin dito sa mundo pero hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nabuhay. Amen ba? Kaya nung nakaraan ay pinag-usapan natin na si Lord, ang Diyos na sinasamba natin, ay meron palang great purpose na meron sa atin na dinisenyo. Amen? Di ba last Sunday ay pinag-usapan natin na bago pala tayo ipinanganak ng ating mga magulang, ng nanay natin, bago pa tayo i-form ng Lord, kung gaano kalaki yung butas ng ilong, kung gaano kaganda yung mata, bago ka pa hugisan ng Lord, ay meron sinasabi ang Lord dito sa book of Jeremiah, which is, before I form you in your mother's womb, I knew everything about you. Diba napaka-sweet, diba, nung word ng Lord na imaginein mo, di ka pa ipinapanganak pero alam na ng Lord at kilala ka na ng Lord. Tama ba? Napaka-sweet kasi yung mga taong nasa paligid mo, maging ikaw, katulad ng sinishare ni Pastor Rudy kanina, ay hindi naman talaga natin kilala yung ating sarili. That's why, kailangan nating makilala si Lord upang sa ganon, yung pagkakakilala ng Lord, yung absolute identity natin talaga, ay maunawaan natin. At dun lang yun sa pamamagitan ng pagkakilala natin kay Lord. Kaya the more na nakilala mo si Lord, the more na makikilala mo din ang sarili mo. Kasi nga siya ang author, siya ang finisher ng ating buhay, ng ating pananampalataya. Siya ang nag-create. Tayo, I believe, meron tayong mga kanya-kanyang libro, mga story. Ito, story to ni Jesselie, story ni Ashley, ni Brando, ni Aliana, na kung saan, simula hanggang wakas ay tapos na. Alam na ng Lord yung pinaka-finished product natin, yung disenyo, yung ugali natin, kailan yung mga panahon na makakilala natin si Lord, sino yung gagamitin ng Diyos, anong paraan ng Panginoon, at ano yung mga bagay na mga pagsubok, mga bagay na magiging struggle natin for those times na habang tayo ay nagpapatuloy kay Lord. Kaya nga napakaganda nung ating mga pinag-uusapan, yung purpose of life, o kung bakit ka inilikha ng Lord sa araw na to. O sa birthday mo, bakit ka nilikha ng Lord? Bakit
umeksaktong pang November 1 ang birthday mo. Diba? Bakit sa kabila ng maraming nagluluksa, ay na eksakto naman yung November 1 ay ikaw naman ay sinilang at merong ngumiting Panginoon na ikaw ay ipinanganak naman. Amen? Palakpakan nga natin mga kabataan ng Panginoon. At sa araw na to mga kabataan, i-continue natin yung patungkol sa purpose of life. Kanina, napakaganda ng message ng Lord dun sa main service natin. Sobrang nakaka-bless. Amen ba? Yung mga naka-attend kanina. And marirealize mo lang na kaya pala ang mga maraming bagay na nangyayari sa life mo, it's because dahil kasama talaga siya doon sa istorya para hubugin ka ng Panginoon. May purpose lahat ng bagay. Pakisabi sa iyong katabi, may purpose ka rin. Sa araw na ito, ang pag-usapan natin is you are purposely chosen for a mission. Ikaw ay hindi lang pinili para sa isang dahilan, kundi meron kang gagawin. Hindi ka nakakilala kay Lord na born again, hindi ka napunta dito sa church dahil para lang sabihin, ay, pinili ako ni Lord. Siguro dahil sa angka namin, ako yung pinakamaganda. Ako yung pinakamaputi, ako yung pinakamabait. Hindi ka lang basta pinili, kundi merong pinili ka ng Diyos na may dahilan at sa dahilan na yon meron kang gagawin. Dahil walang mga anak ng Diyos, walang Kristiyano, walang worker ng church na pinili pagkatapos ay tamad. Pakisabi sa iyong katabi, walang anak ng Diyos na tamad. Kaya ang pag-uusapan natin mga kabataan, nung isang gabi ay nag-post ako dun sa note. Dami nag-chat sa akin eh. Nag-chat sa akin nag-post ako ng mga emoji ng at lalaki, tapos may tumatakbo, tapos merong alon, tapos may isda. Marami nag-reply sa akin eh. Kasi sa araw na ito mga kabataan ay para mas lalo nating ma-appreciate mga kapatid kung gaano kalalim, kung gaano katindi or kung gaano kaimportante yung purpose ng Lord na mapangyari sa atin at sa mga taong nasa paligid natin. Amen ba? Kasi napaka-clear naman mga kabataan na, di ba, sabi kanina dun sa main service sa Jeremiah 29 verse 11 na for I know the plans I have for you. Napaka-kabisado natin yun, di ba? Lagi natin yun, laging kinukot ni pastor, laging kinukot ng mga kabataan, laging kinukot, nasa Facebook mo pa nga eh. Di ba? Nasa bio mo pa eh, sinishare mo pa sa Facebook eh. Pero kapag dumating na yung panahon na parang biglang dumating yung panahon, bigla kang nagda-doubt, uncertain yung pakiramdam mo. Nakakalimutan mo na mayroon palang plano ang Lord para sa'yo. Amen ba? Kaya nga dito sa pag-uusapan natin ang purpose ng Lord, ano ba yung purpose ng Lord sa buhay mo? Meron bawat isa, ako, yang katabi mo, ikaw, meron tayong kanya-kanyang unique na purpose sa buhay. Hindi man katulad ng iba dyan sa katabi mo o sa nasa likod mo o nasa harap mo sa kapatid mo o sa kapatira mo sa Panginoon, iba-iba man yon, pero iisa lang ang layunin nun mga kabataan, ay para ito pa rin sa tao na minamahal ng Diyos. Kaya sa araw na to pag-uusapan natin mga kabataan, ay yung purpose ng Lord, kasama ng kanyang pagpili ay yung gagawin mong misyon. Diba? Ano po ba, pastora, yung mission? Yung po ba yung pupunta ako sa bundok, tapos mag-i-stay po ako doon, tapos mangangaral po ako? No. Diba? Dati naisip ko din yung pag-mission, ayoko mag-mission. Baka mamaya magpunta kami ng bundok. Diba? Yung mga young people, akala nila ang mission ay isang bagay na parang grabe-grabe, napaka-sakripisyo, na parang very religious thing. Pero bawat isa sa atin, pakisabi sa iyong katabi, merong kang unique na mission dito sa mundo. Sige, sabihin mo, meron kang unique na mission dito sa mundo. Sa araw na to mga kabataan, magbukas tayo ng Bible dito sa Jonas chapter 1. Alam nyo mga young people, isa sa mga
kung bakit labis-labis yung aking katuwaan sa kapag ako'y nagbabasa ng Bible. Minsan talaga, pag nagbabasa ako ng Bible, hindi minsan, madalas, lalo na kapag nasa kwarto, minsan na-amaze ako kay Lord. Kasi tulad nitong Jonas, akala ko, that time, nung hindi ko pa ito nababasa, inisip ko, ito si Jonas, ito yung tumatakbo. Diba? Diba? Familiar tayo sa story nito. Ito si Jonas, siya yung tumakbo dun sa calling ng Lord, pinapapunta siya sa Nineveh. Pero, dahil nga ayaw niya, akala ko dati, tinatamad lang siya. Diba? Kaya importante ng pagbabasa ng Bible. Kasi dati naisip ko, si Jonas tamad yan. Kasi hindi niya sinunod si Lord eh. Bis na pumunta siya ng Nineveh, pumunta siya sa Joppa, tas nag-Tarsis siya, tapos di niya sinunod si Lord, kaya siya kinain ng isda. Yun lang ang alam natin. Pero behind that story, yung mission, yung binigay sa kanya ng word ng Lord, ay meron pa palang nakatago doong purpose. Kaya napakagandang magbasa ng Bible talaga. Kung meron lang kayong pagkakataon mga kabataan, I encourage everyone na magkaroon kayo ng personal Bible. Kasi iba yung meron kang Bible talaga na personal na kaysa nasa phone. Kasi pag nasa phone yung Bible mo, kapag may nag-chat dyan, nagbabasa ka ng Bible, mabasa ako dyan, 3:16. Tapos may nag-chat, wala na. Uunahin mo na usually yung mga conversation and that is the time na mag-i-stop na yung iyong pagbabasa ng Bible. Nawawala na yung focus and concentration mo doon sa bagay na ginagawa mo para kay Lord. Pag nagbasa ka ng Bible, sarili ka lang, lagay ka ng earphone mo, may with instrumental pa ikaw pag nagbabasa, tapos i-focus mo yung sarili mo dito lang sa librong ito na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya nakakatuwa magbasa talaga ng Bible. Pakisabi sa iyong katabi, simula sa mga susunod na panahon, magbabasa ka na rin. Amen? Kaya magkaroon tayo ng sariling Bible natin, mga kabataan, kasi sobrang mahalaga talaga yan. Amen? Magbabasa tayo dito sa Jonas chapter 1. Si Jonas at si Jonah ay isang tao, ha? Si Jonas ay sa Tagalog at si Jonah ay sa English version, na ang H ay sa dulo. Yan, Jonah. Yan. Sabi dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas. Sa verse 2, isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, eto ha, ang karakter na pinag-uusapan natin ay si Jonas, isa siyang propeta ng Israel. Take note, young people, siya ay propeta ng Israel. Pag sinabing propeta, siya ay direktang kinakausap ng Diyos. Sinong gustong maging propeta dito? Diba? Siya ay direktang nakaka-receive ng word of God. Itong si Prophet Jonah that time. At siya ay propeta ng bansang Israel o ng mga Hudyo that time. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh. Ang Nineveh, mga young people, ay isang city. Actually, siya ay great city. Pag sinabing great city, sobrang famous, sobrang extravagant tong city na to. Maraming mataas ang tawag doon, kalidad ng pamumuhay. Kaya tinatawag siya na great city because that time, yung Assyrian Empire, yung 'di ba may mga Roman Empire, yung mga nagsakop sa Israel that time, at isa yung mga Assyrian Empire, ang pinaka-capital nila ay yung Nineveh. Kaya tong Nineveh na to ay hindi siya basta-bastang city. Nagets niyo ba yung people? So that time, kinausap siya ng Lord si Jonah, isang araw sabi sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Ang lugar ng Nineveh, mga kabataan, ay isang lugar na kung si Jonas ay pinadala doon, aayawan niya talaga. Bakit? Dahil ang lugar na yon ay kalaban ng mga Jew at ng mga Israelita. Imagine niyo ha, pinapunta ng Lord si Jonah sa isang city na puro pagano. Pag sinabing pagano, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay sumasamba sa araw, sa butiki, sa kalabaw,
sa pupo ng hayop, yun yung mga pagano sa dagat, sa isda, yan ay walang mga totoong Diyos. And kung ikaw si Prophet Jonah that time, ano kayang gagawin? Alam ko na kung bakit ayaw niya. Meron siyang tinatawag na reluctant heart. Ito yung hindi siya willing na sundin si Lord. Bakit? Kasi nga itong hayon. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at itong misyon, mga kabataan. Sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Kaya pala pinapapunta ng Lord doon si Jonas, doon sa Ninive, is para i-proclaim ang kaligtasan at the same time ang repentance. Dahil nga sa tindi ng kasalanan ng Ninive, parang katulad sa Sodoma at Gomora, umabot na sa sukdulan yung kasalanan ng mga tao sa Ninive at nakarating na siya kay Lord. Diba? Alam niyo yung story ng Sodoma at Gomora? The same din na nangyari. Nakarating na din sa Diyos, lumagpas na sa pinakahangganan yung grabing kasalanan ng mga Sodomite at nasa Gomora hanggang dumating yung time tinupok ng Lord ang Sodoma at Gomora. At ito na ang nangyari din sa city ng Ninive. Umabot na kay Lord yung grabing, sabi dito, sa isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ang kanilang kasalanan dahil wala namang nalilingid kay Lord. Sa verse 3, sa halip na sumunod, eto na. Ang bait ni Prophet Jonas. So, ito nga sabi rito, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang tatakas. Sige, sabihin mo, huwag kang tatakas. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya, si Jonas, sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng mga iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ganito yung ginawa ni Jonas, to make the long story, itong verse na to. Halimbawa, ito yung andito si Jonas. Tapos nag-travel siya sa isang katabing city, yung Joppa. At pagkatapos nun, ito lang yung Ninive. Lapit-lapit, ito yung Joppa, ito yung Ninive. Tapos ang ginawa ni Jonas, sa sobrang ayaw niya, reluctant heart, unwilling siyang gawin yung pinagagawa ng Lord. Pumunta siya dito sa pinakadulo hanggang sa magagawa niyang pinakadulo para lang lumayo doon sa Ninive. Imagine niyo andito lang yung Joppa, andito yung Ninive, at andito yung Tarsis. Pinahirapan niya sarili niya. Amen ba? Grabe, from Joppa to Ninive, pero ang ginawa ni Jonah ay pumunta siya dito sa Tarsis. Sumakay siya syempre ng barko. Sa verse 4, ngunit nang sila, ito na yung nangyari, ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. But that time, nung sumakay sa barko si Jonah, ang mga kasamahan niya doon sa barko ay mga pagano din. Sila ay may kanya-kanyang mga Diyos. Nung time na sinend ng Lord yung bagyo at halos masira yung barko, kanya-kanya sila ng pwesto ng pananalangin. May nananalangin sa ibon, may nananalangin sa araw para mawala yung bagyo. Kasi nga mga pagano. And that time, habang distress yung mga tao, si Jonah naman ay mahimbing na natutulog. Sabi rito, samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Matindi. Diba? Habang ang iba ay nagkakagulo, si Jonas ay baka tululaway pa ni Jonas, no? Diba? Sa sobrang himbing ng kanyang pagkakatulog ay baka saan na siya nakarating. Pero matindi kasi binabagyo na, halos masira na yung barko. Pero si Jonas,
mahimbing pa siyang natutulog. Ito na nangyari. Sa verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Nakita siya ng kapitan. Anong ginagawa mo? Sabi dito, anong nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. So nagkaroon ng urgency itong kapitan at ginising niya si Jonas dahil nga lahat ay may kanya-kanya ng pwesto, nagpe-pray na, ay mga pagano. Si Jonas lang ang hindi nagpe-pray that time. Kaya ginising siya ng kapitan, sa verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante. Ito nang naging solusyon. Dahil hindi nga tumitigil yung bagyo at halos masira na yung barko, na usap-usap ang mga tripulante, itong gagawin. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sinong dahilan ng lahat ng ito. Biblical pala yung bunutan, no? Diba? Magpalabunutan kung sino ang dahilan kung bakit may bagyo, kung bakit masisira na yung barko. Gayon na nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Diba? Antindi. Natutuwa ako nung binabasa ako. Natatawa ako na, sabi ko, grabe no? Parang istorya sa pelikula, yung parang alam na ng Lord yung nangyayari, tapos ang gagawin niya na lang, sige, si Jonas na lang yung bubunutin. Diba? Paraan talaga, ito yung talagang totoo ang Diyos natin dahil sa kahit anong paraan natin ng pagtalikod natin, pagsuway natin kay Lord. Ang maganda kay Lord, ang pinakamabuti na naggagawa ng ating Panginoon, the best pa rin, is i-realign pa rin tayo doon sa misyon na pinapagawa sa atin. Kaya walang takas talaga to si Jonas. Akala niya, makakatakbo siya kay Lord. Imagine niyo, tungtungan lang ng paa ng Diyos yung mundo, tapos iisipin mo, makakatakas ka kay Lord. Diba? Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka makakatakas kay Lord. Amen? Kaya sabi rito, kaya't siya'y kinausap nila, nung nabunot na yung pangalan ni Jonas, sabihin mo sa amin, sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito? Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Kaya in-interrogate na si Jonas that time kasi nga, naniniwala tong mga tripulante na to na si Jonas talaga ang may kasalanan kung bakit sila binabagyo. Kaya tinanong, sino ka ba? Ano bang lahi mo? Sa taga saan ka ba? Ito na, sumagot si Jonas. Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Wow! Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo. Tinanong nila si Jonas, anong dapat naming gawin? Kaya ito ang nangyari. Sabi ni Jonas, ihagis ninyo ko sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. So to make the long story short, whether gusto ng mga tripulante o ni Jonas, ang ginawa nila ay hinagis nila si Jonas doon sa dagat. At anong nangyari kay Jonas? Mga kabataan, kinain siya ng dilis. Hindi, kinain siya ng isda, wala naman dito. Sa verse 14, sabi dito, gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa. Kahit nanalangin sila kay Yahweh, sabi nila, wag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin. Ayan, parang wag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man si Jonas. Nagpray pa rin sila. And that time, mamaya pag-usapan natin kung ano yung naging nagkaroon ng himala. From being pagano, yung mga tao sa barko, bigla silang naging believer ng Diyos. Kaya matindi, kapag gumawa ang Diyos ng miracle, damay lahat ng mga tao sa paligid mo. Kaya that time, sabi rito, pagkasabi ng mga tripulante sa Lord, ang totoong Diyos na yung pinagpeprayan nila, binuhat nila si Jonas at inagis sa dagat. At after nun, pumayapa yung dagat.
Nagkaroon ng matinding takot yung mga tao at nag-alay sila ng handog at nangakong maglingkod sa Kanya. Ito na, sa verse 17. Sa utos ni Yahweh, pagkatapos ihagis si Jonas, ano nangyari? Nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. Ano kayang isda yun? Kailangan pa ba nating i-research kung anong isda? Basta isda. Dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi dun sa tiyan nung isda. Diba? Grabe, ano kayang, naisip ko after ko basahin to nung isang gabi, ano kayang pakiramdam nung nasa tiyan ka ng isda? Iniisip ko, basa din ba kaya dun? Diba? Paano naman mabubuhay dun si Jonas? Diba? Kinain na siya nung isda. Paano pa kaya siya mabubuhay? Paano siya hihinga? Yung malublob ka nga lang doon sa dagat, tas di ka marunong lumangoy, lunukin ka pa kaya ng isda? Ano kaya nangyari? Doon that time, mga young people, ay habang nasa tiyan ng, sabi rito, 3 araw at 3 gabi, 3 days and 3 nights doon sa loob si Jonah. Sa sinapupunan ng isda, sa tiyan ng isda. At ano kayang ginagawa ni Jonas doon? Siyempre, that time, dahil I believe na realize na ni Jonas kung ano talaga ang calling ng Lord sa kanya. Kung ano talaga yung mission na ipinagagawa sa kanya ng Lord. But that time doon sa tiyan ng dambuhalang isda ay nagre-repent at nananalangin ng patuloy si Jonah. Kaya dun sa Jonas chapter 2, pag binasa nyo siya, ay patungkol na siya doon sa pananalangin ni Jonah, doon sa loob ng dambuhalang tiyan ng isda. At that time, sabi dito, dahil nga ang Diyos ay mahabaging Diyos, to make the long story short, sabi sa verse 10 ng chapter 2, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwas si Jonas sa dalampasigan. So, syempre, paraan lang yon ng Lord, yung 3 days and 3 nights na nandun si Jonas sa tiyan ng dambuhalang isda, ay paraan lang ng Lord para dumating tayo sa punto na mag-isa lang tayo and then we realize na si Lord pala talaga ang dakilang Diyos na buhay na tumawag sa akin. Kasi nung time na yon, nung si Jonas ay nasa mahimbing na pagtulog, hindi niya naaalala si Lord. Wala siyang pakialam sa mission ng Lord. Pero nung panahong disaster, yung kanyang kalagayan, naisip niya si Lord. And that is the time na nanalangin siya, nagpray siya kay Lord, tulungan siya, at patuloy siyang maging tagapagligtas. Kaya sa verse 3, mga young people, eto na. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive. Nung iniluwa na si Jonas, nagbigay ulit ng instruction si Lord. Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive, malaki ang lungsod ito, aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumunta sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Tingnan nyo, grabe yung imbis na from Joppa to Ninive. Naglakad pa tuloy ng kalayo-layo si Jonas kasi dahil nga tinakbuhan niya. Sabi rito, malakas niyang ipinahayag doon sa Ninive, sa city ng Ninive. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. After ng 40 days, nung nandun na si Jonah, ginawa niya na yung inutos sa kanya ng Lord, yung instruction ng Lord sa kanya na ipahayag ang kaligtasan, ipahayag ang pagsisisi sa kasalanan. Sabi ni Jonah, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So that time, nung nag-preach na si Jonah doon sa city ng Ninive, agad-agad namang naniwala tong mga tao doon sa Ninive at nagrepent sila kay Lord. Diba? Imagine ninyo kung hindi pumunta doon si Jonas. Imagine ninyo, after 40 days
nung eksaktong araw na yon, after 40 days ay hindi i-proclaim ni Jonas yung kaligtasan, yung paghingi ng tawad. Magugunaw o papauulanan na naman ng Lord ng asupre itong city ng Nineveh. Mamamatay lahat ng mga tao, hayop, mga living things doon, halaman, walang matitira. Magiging plain na naman siya ulit na isang lungsod. Kaya napakahalaga mga kabataan yung pagsunod natin kay Lord. Kasi, katulad ng sinishare ni Pastor Rudy, kasabay ng ating pagsunod kay Lord ay maraming liligtas at maraming napagpapala. Pero sa kabila nun, kapag ikaw naman ay sumuway kay Lord, marami ang napapahamak. Hindi mo alam na kapag ikaw pala ay tumalikod kay Lord, katumbas niyan ang pamilya mo. Kapag ikaw ay tumalikod kay Lord, hindi mo alam, parang tinutulak mo na rin sa impyerno ang iyong pamilya. Na ikaw lang ang gagamitin ng Lord para maligtas ang iyong sambahayan. Ikaw ang unang-unang naging representative sa iyong pamilya. Kaya sabi dito, nung ano nangyari? Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng pangluksa, at naupo sa abo. That time kasi, merong kaugalian, Jewish culture o tradition na naipamahagi ang mga Israelita sa iba't ibang mga tao that time. Ang tawag doon ay Shiva. Sa Jewish language, na ibig sabihin doon ay nagkakaroon ka ng pagluluksa. That time, ganun magluksa ang mga tao. Umuupo sila sa abo, naglalagay sila dito ng abo. Minsan nagsusuot sila ng mga damit panluksa, specifically, para ipakita yung kanilang pagsisisi sa kasalanan. Kaya ang nangyari, ipinasabi niya sa mga taga Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Sa buong city ng Nineveh nang dahil sa proclamation at pag-share ni Jonas ng kaligtasan at pagsisisi sa kasalanan, ang buong Nineveh ay na-spare. Naligtas sila doon sa galit at doon sa judgment ng Lord that time after 40 days na dapat mangyayari. Sa verse 9, baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Sa verse 10, eto na ang resulta ng pagsunod ni Jonas at pagkatapos ng pagtalikod sa kasalanan ng mga taga Nineveh. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Wow! Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Praise God, no? Napakabuti ng ating Diyos, mga young people. That time, parang istorya, para siyang pelikula na bago mo marating yung pinaka-climax ng isang o ng palabas o ng pelikula o movie, storya, ay hindi mo pwedeng ma-skip yung unang-una. Tama ba? Kaya dati kapag naisip ko si Jonas, ay ito si Jonas to. Ang una ko naisip, ito yung kinain ng isda eh. Hindi mo pala alam, pero marami pala ring pinagdaanan. Ito si Jonas, bago siya talaga ay sumunod doon sa pinaka-calling ng Lord at mission niya na ibinigay sa kanya ng Lord. Ngayon mga young people, ano ba ang mensahe nitong buhay ni Jonas? Tulad ni Jonah, ikaw ay sinesend din ng Lord sa isang mission. Yung purpose na yan at yung mission na yan ay yan magkasamang gagawa kasama ka. Ibig sabihin niyang purpose at mission mo sa life mo ay isa yan at sa pamamagitan ng habag ng Lord, yan talaga ang magiging dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundo. Kaya nga, pwede mong i-ask si Lord, ano bang purpose ng life ko?
Kung si Jonas, ang mission niya sa buhay ay maging isang propeta dahil isang araw siya ay tatawagin doon sa Ninive at magpo-proclaim ng kaligtasan, pagsisisi, repentance. Ikaw, ano kayang mission ng Lord sa tingin mo? Pwede mong tanungin si Lord, Lord, ano kayang mission ko dito sa lupa? Mag-TikTok na lang, magsasayaw-sayaw, mag-Facebook, pag-aral, magkumita ng pera, kumain ng marami, makain lahat ng pinakamasasarap na pagkain, kumita ng pera. Yan ba ang mission mo sa buhay? And katulad ni Jonah, mga young people, one day God will send you with instruction for a mission. Bibigyan ka ng Lord ng word para isend ka sa isang lugar na ayaw mo. Ay, ayoko po dyan na, pastor, ang dami ditong mga adik. Nako, ang dami po ditong mga pastor, ang dami pong mga nakatato po dito, parang ang daming mananapak po dito. Lord, ayoko dito. Alam nyo ba mga kabataan, usually, as I assess and realize, kung saan madalas ayaw mo, dun ka dadali ng Lord. Dumating yung time, mga young people, sa Dasmawan, ay dahil nga dumating yung time na ako na lang mag-isa doon at wala pa yung mga manggagawa, mga workers, dumating yung time, nag-asa ko kay Lord, Lord, bakit ako yung dinala mo dito sa Dasmawan? Dahil nung time na yon, hindi biro yung pinagdaanan namin ng Bible study sa Dasmawan. Na-experience kong pinasok kami ng pulis habang nagtuturo. Na-experience kong may pumasok na lasing, nakahubad. Si Louie yung kasama ko. Niyakap-yakap si Louie. Ginanong ko, Louie, ikaw na lang. Kaysa ako yung yakapin, ikaw na lang. Diba? Na-experience namin na grabing, dumating yung time na, Lord, bakit dito mo ko dinala? Bakit dun sa walang aircon? Bakit yung mga ibang Bible study nakaspaghetti pa? May merienda, may aircon? Tapos may mga nagigitara pa sa kanila. Ako mag-isa lang. Tanghaling tapat naglalakad ako dyan. Buting hindi ako masyadong nangitim na eh. Kasi hindi na ako nagsusundo. Nag-chat na lang ako. May mga sumibol na mga kabataan na magigiting ngayon eh. Pero dumating ang time, sabi ko, bakit mo ko, Lord, dinala dito? Marami ritong, alam mo na, marami ditong mga mababait, maraming mga nagsusugal, marami ritong mga kakaiba talaga ang kalagayan. Bakit ako yung sinend mo dito? And may purpose ang Lord kung bakit ka dadalhin sa isang lugar na akala mo para kang kawawa. Pero hindi mo alam, hindi ko alam that time, meron palang mga itatayong mga lingkod ng Diyos na isang araw sila naman pala ang maglilingkod kay Lord. Kaya for 7 years, yan kahit tanghaling tapat, yan, sundo ko sila Jesselie, sila Jello, sila Eminem, kahit pag Sunday, ang init-init ng habang nakadress ako, binibiro na ako ng mga tricycle driver, dami mo namang anak, diba? Parang sobrang nakakapagod pag naisip ko siya, pero dahil yun ang grace ng Lord, that time, doon sa lugar ng Dasma Bible Study, magamat hindi ko alam kung anong purpose pa ng Lord, pero nakita na ng Lord na isang araw, merong Jello, na masipag na mag-i-invite sa mga classmate niya, may Jesselie, isang araw maging worship leader, may mga iba pang mga lingkod ng Diyos na itatayo pala doon sa Dasmawan. Diba? Kaya nakakatuwa. At pakisabi sa iyong katabi, isang araw, ikaw naman ang isisend ng Lord. Diba? Malay mo, isend ka ng Lord sa Sa Iraq. Diba? Diba? Kuya Jo? Diba? Malay mo, isend ka ng Lord sa iba't ibang lugar. Hindi mo alam. Hindi pwede ka namang umayaw katulad ni Jonas. Reluctant heart siya, unwilling siya. Mga kaaway yun ng Jew ng bayan niya ng Israel. Propeta siya ng Israel, pero pinadala siya ng Lord dun sa mga Gentiles, sa mga pagano na hindi na kumikilala ng Diyos. Pwede kang mag-disobey pero hindi papahirapan mo lang yung sarili mo. Baka mamaya magulat ka, ay, nandito na pala ako sa tiyan ng isda. Diba? Kaya nakakatuwa, palakpakan nga natin ng ating Panginoon, mga kabataan.
Kaya ulitin ko lang yung sinabi ko, sa ating pagsunod, maraming naliligtas at napagpapala. Pero sa ating pagsuway, ay marami palang napapahamak. Hindi mo alam yung pag-attend mo ng church dito, inaayos na ng Lord yung family mo, financially, emotionally, hindi mo alam, yung magulang mo, nag-iisip na palang lumaya sa bahay ninyo, nag-iisip na palang magpakamatay, hindi mo alam kung ano nangyayari, grabing lungkot pala ng family mo, pero ito ikaw, nagpapatuloy kay Lord, unti-unti, in the Spirit, inaayos na ng Lord yung mga bagay na meron sa buhay mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa lahat ng mga taong nasa paligid mo. Katulad nung na-experience ni Jonas. Dahil sa kanyang pagsuway, itong mga tripulante na nasa barko ay bilib, paulit-ulit na nilang ginagawa yung pagsakay sa barko. Pero nung pumasok si Jonas, dahil nga ito si Jonas ay tumakas sa tawag ng Lord, nadamay sila. Pakisabi sa iyong katabi, kaya huwag kang mandadamay. Diba? Kapag ikaw ay tumaliwas o nag-resist ka dun sa mission at calling ng Lord, yung purpose ng Lord sa'yo, kakasabay pala nun, yung mga taong nasa paligid mo, mapapahamak din sila. Pero ang maganda naman dito, mga kabataan, the moment na nagrepent tayo, pinurso natin si Lord, pinurso natin yung kalooban ng Panginoon, yung mission, yung purpose ng Lord, hindi na tayo kakainin ng isda. Diba? Hindi mo na kailangan pang mahirapan. Imagine ninyo, ulitin ko ito lang yung Joppa kung saan pinanggalingan ni Jonah. Ilang kembot lang yung papuntang Ninive. Pero ang ginawa ni Jonah, nagbarko pa siya, pinakadulo ng dulo para lang makalayo doon sa Ninive. Matindi. Diba? Pakisabi sa iyong katabi, alam kong hindi kasi Jonas. Diba? Kaya nakakatuwa lang, no? At bakit kaya, sa tingin nyo, bakit kaya nagkaroon ng reluctant heart si Jonas? Bakit kaya unwilling siya na gawin yung mission na pinapagawa sa kanya ng Lord? Yung purpose, bakit kaya? Dahil ba tinatamad siya? Kasi nga mga kabataan, that time, ulitin ko, nagda-doubt kasi, that time, alam nyo bang yung people, yung sinabi ko nga kanina, kung bakit reluctant heart si Jonah that time, ayaw niyang sundin si Lord dun sa pinagagawa sa kanya. Kasi nga galit siya dun sa mga taga-Ninive. Kasi lahat ng pagano, lahat ng Gentile, that time kinukonsider ng mga Jew ng mga taga-Israel na kalaban. Kaya isipin mo, pupunta ka doon sa lugar ng kalaban, ay baka patayin ka pa. Baka mamaya, may paglabas mo dun, meron ka ng saksak sa likod. Diba? Kaya gusto ni Jonah, masaksihan pa na i-judge ng Lord tong Ninive sa halip na spare ng Lord. Kaya ayaw niya. Mas gusto pa ni Jonah, ay, hindi na ako pupunta dyan para mawala na tong empire na to, itong Ninive na to na pagano naman na hindi na sumusunod sa Diyos. Mas gusto pa ni Jonah yun. Kaya that time, kung bakit hindi natin nasusunod yung mission, yung purpose ng Lord sa life natin, kasi meron tayong ibang will. Meron tayong ibang desire bukod pa doon sa talagang gusto ng Lord na ipagawa para sa atin. Amen ba? Kaya that time nagkaroon ng reluctant heart, unwilling siya, doubt siya dun sa pinagagawa ng Lord. Kaya alam nyo, kung babasahin nyo yung Jonas na libro, yung book, sa verse 4, anong nangyari? Sa tingin nyo, nung in-spare ng Lord yung Ninive, anong ginawa ni Jonas? Sa tingin nyo, natuwa siya? Hindi siya natuwa. Sabi rito sa verse 4, makinig kayo mga young people, nung after na na-spare o iligtas ng Lord yung city ng Ninive, sabi dito sa chapter 4, verse 1, ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas. Diba? Yung mama, yung propeta na sinend ng Lord para maligtas tong Ninive, nalungkot siya. Bakit? Kasi nga ayaw nga niyang maligtas yung Ninive. Kasi nga kalaban ng mga Israelita, Assyrian Empire, hindi na sumasamba sa Diyos mga pagano. Hindi pa nauunawaan ni Jonas that time kung ano talagang purpose ng Lord. Kung bakit siya sinendon, dahil lang ba para lang siya mag-proclaim ng kaligtasan, ng wrath ng Lord, ng galit ng Lord? No.
para maunawaan ni Jonas kung anong kahulugan ng compassion. Sabi rito sa verse 2, nagalit si Jonas sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo at itong dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam na ni Jonas that time kung bakit tumakas siya. Kasi dahil kilala niya si Lord na mahabaging Diyos, alam niya, i-spare ng Lord yung Nineveh. Kaya ayaw niya Ayaw niya talaga. Ayaw niya na maligtas yung Nineveh, ayaw niyang ma-spare yun, ayaw ni Jonah na iligtas ng Lord tong Nineveh. Pero kalooban pa rin ng Lord ang nangyari. Sabi ni Jonah, alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ng pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad, kilala niya si Lord. Pero dahil iba yung desire ni Jonah, iba yung kanyang purpose, iba yung kanyang isip. Mabuti pang mamatay na lang ako, sabi ni Jonah. Diba? Matindi. Grabe no? Ang tapang ni Jonah, sinabi niya kay Lord yun. Paano kayong sinabi ni Lord, di mamatay? Diba? What if sinabi ni Lord yun, no? Pero dahil lang Diyos ay mahabagin nga, hindi ganun si Lord. Sa verse 3, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh, sabi ni Jonah, mas gustuin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Dahil, alam niyo kung bakit? Sa pakiramdam ni Jonah that time, para siyang nawala ng credibility bilang prophet ng Israel. Kasi sinend siya doon sa isang lugar na pagano, na hindi sumasamba sa totoong Diyos at kalaban pa ng mga Israelita. Parang nawala siya ng credibility bilang prophet. Yun lang yung naiisip ni Jonas that time. Sumagot si Yahweh, anong kinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas, papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Nagmukmok yung bata. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang magmumukmok. Diba? Dahil hindi nasunod yung gusto ni Jonas, ang ginawa niya ay nagmukmok siya. Lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung anong mangyayari sa lungsod. Inaantay niya, nagunawi ng Lord. Alam niya naman na hindi gagawin ng Lord yun. Matigas talaga, reluctant heart talaga. Pinatubo ito dahil si Lord, ang sweet ng Lord dito. Sa verse 6, pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman. Kasi that time nung umupo si Jonas, nasa katindihan ng grabing init. Diba? Nakakatouch si Lord, ikaw yung pasaway, tapos sinilungan ka pa ng Lord ng halaman, pero mayroong gustong ituro si Lord dito. Pinadubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Ito naman si Jonas, natuwa. Labis naman tong ikinagalak ni Jonas. Kinilig siguro si Jonas kasi sabi niya, oh my Lord, siguro no. Kasi iba yung heart niya pero parang sinusuyo pa siya ng Lord no? Ngunit kinabukasan, ito nangyari. Ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod. Diba? At ito'y natuyo. Nasira. Sumikat na matinding araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Diba? Kulit ng nung nangyari kay Jonas Kung maaari naman talaga, wag niya nang tigasan yung heart niya. Sumunod na siya kay Lord Pero pinahihirapan niya yung sarili niya that time Kaya tama si pastor kapag ikaw ay ang pagtalikod mo kay Lord, pagsuway mo kay Lord, ay parang sipa sa matulis na bagay, na sa dulo, ikaw lang ang masasaktan. Kaya that time, ito yung na-experience ni Jonas. Init. Yung tindi ng init, kasi nga matigasan siya kay Lord. Sabi dito, sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Yan na, dinidil na ng Lord yung attitude ni Jonas. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako.
Gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, ito, isa sa mga nakakatuwa kay Lord. Kapag the moment na hindi mo na naiintindihan yung nangyayari, i-explain ng Lord at kailangan mo buksan yung puso mo. Ito yung explanation ng Lord. Tumubo ang halamang iyon, lumagos sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, sabi ni Lord. Ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 na mga tao ang nandoon sa Ninive. Sa tingin nyo, kapag ba may namatay na tao, whether Jew siya, Israelita, Pilipino, o kaya isa siyang taga Ninive, sa tingin nyo, hindi ba malulungkot si Lord? Tapos, especially pag yun ay napunta sa impyerno. Ang tinuturo dito ng Lord, mga kabataan, ay patungkol sa compassion. Whether we like it or not, ikaw ay na-born again, naging isang Kristiyano, naging anak ng Diyos. Hindi ka inilalagay sa isang lugar na convenient ka na may aircon. Pero ilalagay ka sa isang lugar para mas lalong maunawaan mo kung gaano kahalaga ang kaluluwa ng isang tao. Tinuturuan ng Lord si Jonas dito patungkol sa compassion. Whether Gentile, Pagano, Israelita na sumasamba sa iisang Diyos, still may soul pa rin sila. Whether mayaman yan o mahirap, nakapag-aral o hindi, yan ay galing sa mayaman o mahirap o anumang background ng family niya, still, yang tao na yan, whether siya ay isang adik, whether siya ay reliyoso, whether siya ay palakaibigan, siya ay nakasimangot, lahat ng tao ay may kaluluwa. Yan ang gustong ituro ng Lord kay Jonas at sa atin. Now we have to be compassionate regardless kung sinong uri ng tao yan ang nasa harap mo. Whether isa yung pulubi o mayaman, o isang adik o isang mabait, walang pinipili ang Diyos pagdating sa usaping kaligtasan. Kaya pala ang salvation is para sa lahat. All humans created, lahat para sa atin ang kaligtasan. Amen ba mga kabataan? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya mga kabataan, napakaganda ng istorya nito ni Jonah dahil hindi lang siya basta istorya dahil isang paalala to sa atin na kailangan natin malaman yung purpose ng Lord doon sa mission na ibinibigay niya sa atin. Dahil hindi ka pwedeng pumunta sa isang lugar, pagkatapos sasabihin mo, ay, pinunta lang naman ako dito ni Pastora kasi walang choice eh. Walang magtuturo eh. Hindi yun ganun. May dahilan si Lord kung bakit kanya dinala dyan sa lugar na yan. Merong mga taga Ninive, mga tao ng many people, 120,000. Hindi mo alam, maraming tao pala ang nakasunod na maliligtas pagkatapos mong i-proclaim ang pangalan ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo dito ng Lord na maging compassionate. Amen ba, mga kabataan? Kaya ano ba yung purpose ng Lord sa life mo? Ano ba yung mission ng Lord sa life mo? Ikaw ba ay katulad ni Jonas na kailangan pa magbiyahe o hindi naman kailangan, nandiyan ka lang sa subdivision, o maaaring pinadala ka ng Lord sa school, pinadala ka ng Lord sa trabaho, whether kung saan ka dalhin ng Lord, dapat maunawaan mo na hindi ang mission, purpose ng Lord ay hindi lang yung patungkol sa iyo. Patungkol yon sa tao na maliligtas at ililigtas sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya nga mga kabataan, sa araw na ito, hayaan natin na isik natin kung ano yung puso ng Lord para sa iyo. Baka may nilalagay sa iyo ang Lord na specifically area, specifically school, tao, pamilya, may inilalagay sa iyo ang Lord dyan na isang araw isisend ka sa kanila pero hindi ka humahakbang. Sa halip pa, nire-resist mo. Sasabihin mo sa sarili mo, ay,
Di pa ako magaling magsalita eh. Siguro si pastor na lang, pastora sila na lang ipapadala ko doon. Dadalin ko sila doon. No, young people. Tulad ng sinabi ni Pastor Rudy kanina, hindi mo kailangan maging magaling sa Bible. Ang kailangan mo lang, i-share yung tinanggap mo. I-share yung naranasan mong Panginoong Diyos. Katulad ni Jonah, hindi niya masasabi na ang Diyos ay Diyos ng buhay, maliban na lamang na naranasan niya ang Panginoon. Hindi niya masasabi na ang Diyos na mahabagin, na nag-create ng langit at lupa, kung hindi niya na-experience yung makapangyarihang Diyos. Kaya it's about time, young people. Saan ka ba pinadala ng Lord? Saan ka ba nandoon sa kasalukuyan? Huwag ka nang lumayo pa. Doon lang sa school mo, ang dami doong pwedeng iligtas. Maaring yung school mo, yan pala ang Nineveh. Maaring yung pamilya mo, kasama sila sa pamilya ng Nineveh, sa syudad ng Nineveh. Maaring yung mga kaibigan mo, yan pala ay i-spare ng Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Hindi mo lang alam. And sometimes, kahit alam na natin, nararamdaman natin, kinoconvict tayo ng Lord, pero dahil meron tayong ibang desire, hindi, Lord, bata pa ako, hindi ako magaling magsalita, hindi sila na yan kasi magagaling sila magsalita. No. Tulad ni Jonas kabataan, maaring hindi mo pa alam at kung sino yung mga itatayong mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Pero ang mahalaga, humakbang ka doon sa mission na ibinigay sa iyo ng Lord. Sa purpose ng buhay mo, hindi mo alam, maraming itatayong mga lingkod ng Diyos ang naka-line up doon sa life mo. Once na humakbang ka, katulad ni Jonas. Tayong lahat ay umukot pumikit, young people. Tayong lahat ay tumayo, mga kabataan. Habang nakayukot, nakapikit ka. Sa araw na ito, mga kabataan, oo, ang ganda ng storya ni Jonas, kung saan sa kabila ng kanyang pagtakas kay Lord ay sa dulo ng istorya ay naganap pa rin ang kalooban ng ating Panginoon. Katulad ni Jonas kabataan, one day, isang araw, God will send you into a specific place. God will send you. Hindi man kailangan long travel, maaring sa classmate mo, family mo, sa angkan mo, sa mga pinsan mo, sa school, sa mga classmates mo, sa teachers mo, o kaya sa trabaho. Yan pala ang magmimistulang Nineveh ng buhay mo, na katulad ni Jonas, merong mga nag-aantay na mga taong walang alam na after 40 days pala sila ay i-judge na ng Lord. Sila ay ang bansa, ang lugar nila ay magugunaw na. They will suffer for eternal. Hindi mo alam, kabataan. Hindi mo alam. Isang araw, God will send you. Taas mong yung dalawang kamay kay Lord. Habang nakayukot, nakapikit ka, kausapin mo si Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ano po bang purpose ng life ko? Magtrabaho lang ba? Ang purpose ba ng life ko is mag-aral? Magpaka-ubos ng energy sa pag-aaral? Ang pag-aaral ay hindi masama, hindi kasalanan, pati ang pagtatrabaho. Pero dyan ka lang ba iikot ang mundo mo? What is the purpose of your life, young people? What is the mission of the Lord sa buhay mo, through your lives, through our lives? Nahihiya ka bang i-share ang gospel? You have doubt? Marami ka pang iniisip, marami kang negative, reluctant heart ka ba? Ayaw mong sumunod kay Lord, nagre-resist ka. Iniisip mo na hindi ka para dito. Mas maraming taong may kakayahang magsalita. Kahit may edad ka na o kahit bata ka pa, tulad ni Jonas, God will send you to someone, somewhere, something, na yun pala ang magiging dahilan para sila ay maligtas.
Kaya habang nakataas ang iyong dalawang kamay, kabataan, oo, ikaw. Kausapin mo si Lord, Lord, ano po bang purpose ng life ko? Ano po bang mission ang ipagkakatiwala mo po sa akin? Tulad ni Jonas, ang mission lang talaga ng propetang ito ay dalhin siya isang araw sa Ninive. Pumunta siya doon at mangaral ng kaligtasan, ng repentance, ng pagsisisi sa kasalanan hanggang ang mga tao ay magsisi sa kanilang kasalanan at kasamaan at iligtas sila ng Lord. Yan ang misyon ni Jonas kung bakit siya nalikha, dahil para someday siya ay dalhin ng Lord sa Ninive. Habang nakayoko at nakapikit ka, kabataan, taas mo yung dalawang kamay. Ask the Lord, kahit bata ka o kaya may edad ka na, hindi pa tapos ang Lord sa iyo. Matagal ka nang tumatakas katulad ni Jonas. Matagal ka nang kinoconvict ng Lord. Matagal ka nang kinakausap sa heart mo na, sige, tayo, share tayo ng gospel sa school. Mag-share ka ng gospel sa bahay nyo. Mag-share ka ng gospel ng puso ng Lord sa kaibigan mo, sa Facebook, pero you are resisting. You have reluctant heart katulad ni Jonas. Kaya grabe ang lalim ng lungkot mo, kabataan. Because hindi mo nagagawa ang dahilan kung bakit ka nabuhay dito sa mundo. Sige, taas mo yung dalawang kamay. Yes, so Lord God, we glorify your sweet, precious name, O Lord. Come on. Yes, oh Jesus. We glorify your name. Sige, taas mo yung dalawang kamay kay Lord. Kausapin mo ang ating Panginoon. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ta habang nabubuhay. Come on, let's worship the Lord. Magsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw ay sa aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Sabihin mo sa Lord, kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Come on, yes, O Lord. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa iyo, ang Ginoong Jesus. Sabi mo sa Lord, kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Come on, declare. Habang inaawit mo yan, may nilalagay ang Lord sa puso mo. May mga ilalagay ang Lord sa heart mo, specifically mga tao malalapit sa buhay mo, kaibigan, katrabaho, classmate. They need God, and ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kakausapin ka ng Lord na ikaw ang gagamitin ng Diyos para i-declare ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kagalakan na bunga ng Ebanghelyo, ng Gospel. Hindi mo alam, kabataan, maraming tao ang nasisira dahil maraming tao ang walang alam sa kaligtasan. Sige, kabataan, declare na susunod ka kay Lord. Ipangaral ang salita.
kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man ay hanggang naalay ang pangganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Yes, Lord, ko man ay upang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako, habang inaawit mo yan, kabataan, sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Gagamitin ka ng Lord, kabataan. Hindi lang ang mga worker ng church ang gagamitin ng Panginoon. Ikaw na matagal na sa panahon na kinakausap ng Lord, gagamitin ka ng Panginoon. Huwag kang mag-alala sa sasabihin mo. Sasamahan ka ng Banal na Espiritu Santo, at ang Banal na Espiritu Santo ang magsasalita para sa iyo, young people. Taas mong yung dalawang kamay. Huwag kang mahiyang i-share ang gospel. Huwag kang mahiyang i-share na ikaw ay isang anak ng Diyos, na ikaw ay binago ng Lord, na ikaw ay nandito sa church. From Jesus is my Fortress Church. Ikaw ay may pastor, ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay naglilingkod. Every Sunday nandito ka, ipangaral mo yan. Ang kaligtasan hindi mahalaga kung wala kang alam sa Bible sa ngayon. Kabataan, share your experience, your encounter with God. Lahat ng niyang bagay na yan ay sama-sama para maunawaan na maraming tao na ang Diyos ay buhay. Yes, O Lord God, sa'yo, Panginoong Jesus, for the last time. Kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay upang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Tayo ay manalangin kay Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito, Lord. We are very blessed, Lord, because of the life of Jonah, Lord. One day, Lord, marami kang itatayo, Panginoon, na katulad ni Jonah, Lord God, na handang magpabago upang sa ganon, Lord God, kami ay magamit mo, O Lord God, para sa isang misyon na ang bottom line, Lord God, ay magligtas na maraming kaluluwa, Lord. You will use these young people, Lord. Yes, Lord. Kasama ng mga workers ng JFC, Lord God. One day, Lord, pupunuin mo na mga kabataan ng lugar na ito, Lord. Mga nanay, tatay, O Lord God, mula sa mga kabataang addict, Lord, mula sa computer games, O Lord God, mga nalulung sa bisyo, Lord God, sa droga, O Lord God, sa bisyo, Panginoon, mga vices, O Lord God, kasama dito ang aming mga pamilya, O Lord God. It shall come to pass, Lord God. But now, Lord God, equip us, O Lord. And let the purpose, O Lord God, be always prevail and manifest, O Lord God, in our lives, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the life of your people, O Lord God. Sa mga istorya, Panginoon, na hindi lang basta kwento, kundi marami kaming pinulot, O Lord God, na aral na gagamitin namin, O Lord God, one day, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong karangalan, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord.
Praise the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sige, tayong lahat ay makakaupo na. Amen. Tawagin ko na si Tanieli. Kalwalhatian mo, tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang presensya mo, ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang laging kong inasam. Samba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin.